So muli magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po yung Panginoon sa ating ginagawang daily devotion. At nandito na nga po tayo ngayon sa Deuteronomy chapter 15. At ang aking pong isi-share dito po sa verses 1 to 3 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, ang bawat ikapitong taon ay gagawin ninyong taon ng pagpapatawad sa mga may utang sa inyo. Ganito ang inyong gagawin. Huwag na ninyong sisingilin ang kababayan ninyong may utang sa inyo, sapagkat ito ang taon ng pagpapatawad. Ito ang taon na pagpapatawad na itinakda ni Yahweh. Ang mga dayuhan lamang ang singilin ninyo at hindi ang inyong mga kababayan. Purihin po yung Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Dito po natin makikita na sinasabi nga po dito sa ating binasa na yung tuwing sa bawat ikapitong taon po ay gagawin ay yun po yung panahon ng pagpapatawad, lalo po sa mga may utang sa inyo. So dito po natin makikita na nung panahon po pala po nung una ay napakaswerte po pala nung mga tao doon. Pag nagkataon po pala na may utang tayo lalo sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa pa, kung ano man pong lipi nila nung panahon ngayon, nung panahon noon, ay tuwing ikapito po palang taon ay talaga pong yun po yung panahon ng pagbibigayan ng bawat isa at pagpapatawad. Napakaswerte po pala nung una. At kung ikukumpara po natin ngayon sa ating panahon ngayon, ay kung tayo po ay may utang at ganito po yung rules, ay napakaswerte po natin kung dumating po yung time na tuwing kapitong taon. Kasi isipin po ninyo yung utang natin hindi na po natin babayaran. Kawawa naman po si Ate Hasmin, ano? Alam naman po ninyo na, alam naman po natin na talagang si Ate Hasmin lang yung ating mga pinupuntahan. At siguro naman kung panahon niya ngayon at tuwing pagmalapit na siguro yung ikapitong taon ay siya hindi na magpapauta kasi pahirap yun. Paano mababayaran siya? So purihin po talaga yung Panginoon kung tutuusin niya po talaga. Bagamat po nakasaad po dito sa Biblia, sa Old Testament, kung ating ikukumpara po talaga ngayon, yung malaki po talaga yung pagbabago. Kasi kahit po tayo minsan, alam mo naman po natin na lalo kapangkaraniwan sa ating buhay na lagi tayo may pinagdadaan ng mga problema. Isa na po dito yung pinansyal na ating isang nagkakaroon tayo ng mga problema. Pero sinasabi nga po dito na kung panahon ng una at inabot po natin ito, lalo sa kababayan natin hiniram, huwag na sisingilin. Pero sa ngayon po, maswerte pa rin po tayo kasi dahil nga po sa ginawa po ng ating Panginoon sa atin, yung po dun sa habag po niya, ay tayo po ay nilinis at tayo po ay may laya ngayon kung anong choice ng gusto natin. Pero po sa minsan naman, kung dumadating po talaga sa ating buhay na anumang yung mga problema, mabigat man, financial man, kalusugan man, o anumang mga problema yan na nandito sa atin, ay sinasabi naman dito na lagi natin naririnig na kung ano ang daming problema mo sa ngayon ay sa pagdami rin ng blessing na paparating sa iyo. Isa na po ako doon kung pagbabasihan po natin sa mga may problema po. Isa na po ako talaga doon. Kung wala po akong tanim na word of God sa puso ko, ay sigurado po na matagal na po akong bumigay. Bagamat po minsan yun talaga po yung napapalakas sa akin, na tuwing maalala ko po yung mga word of God, yung mga pinag-aaralan natin. Kaya yun po yung nagiging sandigan ko kahit po anong laki ng mga problema ko. Sa totoo lang po sa ngayon po, may pinagdadaanan po ako talaga ng napakabigat. Pero God knows na lang po yung pinagpapasa Diyos ko na lang po yung kasi siya naman po talaga nakakaalam kung anong plano niya, kung anong gusto niya. Plano po niya ang masusunod, hindi po yung plano ko. At kung anong plano po niya, yun po yung aking susundin. Diba? Sabi nga po sa Proverbs 19 verse 21, the Lord purpose will prevail. Yun po yung aking isang pinanghawakan. Kahit may mga bagay na gusto kong gawin
na kung ito naman po ay kung hindi inaalod ng Panginoon ay hindi naman po siguro mangyayari yun. Kung ano man pong pinagdadaanan ko ngayon na binigay po sa akin ng Panginoon, alam ko naman po na matatapos po din ito. Kaya bilang isang mananampalataya tayo mga kapatid, lagi po nating isipin na ang plano po ng Panginoon ang masusunod. Bagaman po tayo may minsan may gustong gawin, pero paro lang po tayo ng plano. Hindi po mangyayari yung plano natin. Hanggang sa plano lang po tayo ng plano, pero talaga ang mangyayari niyan yung plano po ng ating Panginoon. Kaya purihin po yung Panginoon sa ating buhay na tayo ay dinala dito sa ating ministry, kung nasan tayo ngayon, especially sa ating ginagawang ito na pag-share ng Word of God. Purihin po yung Panginoon, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayong mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 15 verse 4 hanggang 6. Walang mahihirap sa inyo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, sapagkat tiyak na pagpapalain niya kayo kung makikinig kayo sa kanyang tinig at susunod sa kanyang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Nangako si Yahweh na kayo pagpapalain niya. Hindi na kayo mangungutang kanino man. Sa halip ay kayo ang magpapautang sa maraming bansa. Hindi kayo masasakop ng sinuman. Sa halip ay kayo ang mananakop sa maraming bayan. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 15, verse 7 to 9. Kung magkakaroon sa inyo ng isang dukha na isa sa inyong mga kapatid na nasa loob ng inyong mga pintuan daan sa inyong lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag mong pagmamatigasin ang inyong puso ni pagtitikuman ng inyong kamay ang inyong dukhang kapatid. Kundi iyon ngang bubukhin ang inyong kamay sa kanya at iyon ngang pautangin siya ng sapat sa kanyang kailangan sa kanyang kinakailangan. Pag-ingatan mo, huwag magkaroon ng masamang pag-iisip sa inyong puso nang inyong sabihin ang ikapitong taon na taon ng pagpapatawad ay malapit na at ang inyong matay magmasama laban sa iyong dukhang kapatid at hindi mo siya bigyan at siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa inyo. Amen. Ngayon babasahin ko po Deuteronomy chapter 15 verse 10 to 12. Siya nagay bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka bibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipoy ng iyong kamay, sapagkat hindi mawawalan ng duka sa lupain kailanman. Kaya't aking inutos sa iyo na aking sinasabi, lubukin mo ang iyong kamay sa iyong kapatid sa nakakalangan sa iyo at sa duka mo sa inyong lupay. Kung ang iyong kapatid na Hebreong lalaki o babae ay ipabili sa iyo at maglingkod sa iyong 6 na taon, sa ikapitong taon ay iyong papagpalamaming laya sa iyo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa Deuteronomy chapter 15 verses 13 to 15. Ito po ang kanyang sinulat. At kapag palalayain mo na siya, huwag mo na siyang paalisin na walang dala. Bigyan mo siya ng saganang hayop, trigo at katas ng ubas ayon sa pagpapala ng Diyos sa iyo. Alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto at pinala rin kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Yan ang dahilan kaya ibinibigay ko ang mga utos na ito sa inyo ngayon. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Deuteronomy chapter 15 verses 16 to 17.
Alalahanin ninyong naging alipin din kayo sa Ehipto, at mula ro'y pinalaya kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Kaya iniuutos ko ito ngayon sa inyo. Ngunit kung gusto niyang manatili dahil sa pagmamahal niya sa inyo at sa inyong sambayanan, dalhin niyo siya sa may pintuan at butasan ang kanyang tainga. Sa gayon, siya maging alipin niyo habang buhay. Ganito rin ang gagawin ninyo sa aliping babae. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Deuteronomio Kapitulo 15, versikulo 18 hanggang 20. Ito po ay para kay Mark Olivera. Ito po ang nakasulat. Huwag sasama ang loob mo kung papalayain mo ang alipin mo dahil ang halaga ng pagsiservisyo niya sa iyo sa loob na 6 na taon ay doble pa sa sweldo na tinatanggap ng isang trabahador. Kung gagawin mo ito, pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa mo. Ibukod ninyo para sa Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng panganay na lalaki na inyong mga hayop. Huwag ninyong pag-aaruhin ang mga panganay na inyong mga baka o gugupitan ang mga panganay na inyong mga tupa. Sa halip, kainin ninyo ito at inyong pamilya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos bawat taon sa lugar na pipiliin niya. Yun lang po, maraming salamat. Purihin Panginoon, God bless. Magandang pagpaparang gabi po sa ating lahat. Babasahin ko po ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 15 verses 21 to 23. Ito po yung ang taon ng pamamahinga, at dito naman po ito po ay nahati sa drono ang pagbubukod sa mga panganay. Sabi dito sa 21, ngunit kung may kapansanan ang panganay na hayop, bulag o pilay, huwag ninyo itong ihahandog kay Yahweh sa inyong Diyos. Ito'y maaaring kainin sa bahay tulad ng pagkain ninyo sa isang usa. Pati ang taong itinuturing na marumi ay maaaring kumain ito. Huwag ninyong kakainin ang dugo. Kailangang patuluin ito sa lupa. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.